Hello mga kamari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we are going to talk about how to renew your driver's license. Ano yung mga step-by-step process and the requirements for you to renew, at ano nga ba ang tinatawag nilang CDE or the Comprehensive Driving Education. Of course, the first question would be when to renew your driver's license. So in my case, by the way, this is the new one that I've just got. Makikita mo dito sa expiration date in front of your driver's license kung kailan siya mag-expire. So since kaka-renew ko lang nito and my driver's license will expire on 2035, September 27. So ang expiration date ay nakabase sa birthday mo. So if your birthday halimbawa is June 12, 2025, so mag-expire siya after 10 years. So June 12, 2035 siya mag-expire. So sa case ko, dahil nag-expired na nga ang aking driver's license, I went to the nearest Land Transportation Office. Land Transportation Office ha, hindi DPWH. So ano nga ba ang mga kailangan mong ihanda? Ano mga dapat mong gawin para ma-renew mo ang iyong driver's license? So una, kailangan mong pumasok sa LTMS portal. Ilalagay ko yung link sa ibaba sa description box. Kailangan mong ilagin yung iyong credentials. So make sure na gamitin mo yung login credentials mo, username and password, sa kung ano yung ginamit mo before nung una mong kumuha ng driver's license. Pero kung nakalimutan mo naman yung password, pero alam mo pa rin kung ano yung email mo, pwede mo naman siyang i-forgot password. Kasi may forgot password button naman doon sa LTMS portal. So once you log in, you will be routed sa kanilang homepage. There are different icons na pwede mo siyang maklik. Pero the only thing that you need to do is to go to, para siyang hat ng graduation, like graduation hat. Tapos, i-click mo lang siya. It stands for education, okay? So, doon mo makikita ang CDE or Comprehensive Driving Education. So, sa CDE, under nun, may makikita kang module or online seminar na kailangan mong panoorin. Well, it's your choice if gusto mo siyang panoorin or hindi. Kasi kung sure ka na makakasagot ka sa exam, there's no need for you to review the seminar. And just click the start the exam. Ito ha, make sure na kung hindi nyo alam kung paano sagutan yung inyong exam, don't forget to reach out. Huwag mahiyang mag-reach out sa akin dahil pag-uusapan natin yan. Hindi naman kailangan na 100% yung iyong score. Kasi as long as you got an 80% score, so that's 20 out of 25 items, as long as makakuha ka ng ganong score, tsak na papasa ka sa exam. Okay? At saka, isa pa, walang time limit ang pagkuha ng exam. So, huwag tayong magmadali. Make sure na naintindihan natin ang mga tanong. Pwede mong sagutan ang CDE sa bahay or pwede din naman on the spot doon sa Land Transportation Office as long as you have your phone, your login credentials, and you have an internet connection. Dahil they will also accept that one. Much better if after the exam, once you pass the exam, ipaprint mo yung iyong confirmation that you passed the exam, na natapos mo ang exam, and pumunta ka na sa pinakamalapit na Land Transportation Office. So once you're there, pwede mong tanungin yung guard kung ano yung mga additional requirements. Pero right now, I am going to tell you what are those. So first of all, need mo talaga, kailangan mo talagang dalhin yung iyong old driver's license. And then, after that, kailangan mong pumunta sa pinakamalapit na clinic para sa iyong medical certificate. So, kailangan mong magpa-check. To obtain the medical certificate, dapat mong mapasa ang kanilang exam. So, pababasahin ka. There's parang bilog na may number. Sa mga bilog-bilog na yun, parang may dots na color and then may number siya na naka-imprint. Kailangan mo lang siyang basahin kung anong numero siya. And then, aside from that, kailangan mong takpan yung left eye mo, only the right eye ang magbabasa ng pinabasa sa'yo. And then, vice versa, takpan mo rin yung right eye mo, tapos yung left eye lang yung
gamitin mo pangbasa. And then, aside from that, there's like an audio exercise. So, ipaparinig sa'yo kung aling parte ng iyong tenga ang sound tumunog. So, halimbawa, ang tunog, so headset, kunyari ito, tapos ang tunog is nasa left mo. So, sasabihin mo, okay, nasa left siya. Kasi, ang magtitik lang naman ng exam is yung personal lang din doon na naka-assign. So, sasabihin mo lang sa kanya kung saan parte mo siya narinig. So, once you're done with the exam, kukunin nila yung personal details mo about your driver's license, personal information, including the height, the weight, blood type, yan, and the status. So, after that, you have to pay 500 pesos. 500 pesos lang ang payment ng medical certificate here sa Dumaguete. But on some cities, I don't know, like wala na akong idea, of course, kasi hindi naman ako nakapag-try. Pero if you can like write a comment kung magkano yung medical certificate ninyo sa inyong lugar, that would be very nice. Para at least alam naman ng ibang mga nanood ng ating video na ganito pala yung kailangan kong i-prepare na pera para kumuha ng medical certificate. Okay? So, after mong ma-obtain ang medical certificate, ibigay mo ng lahat ng requirements doon sa guard dahil sasabihan ka niya kung saang window ka pupunta. So, pumunta ka of course sa licensing window, which is dito sa Dumaguete, it's window 3. So, pag na-send mo na, tatawagan na yung pangalan mo sa cashier kasi magbabayad ka ng halagang 585 pesos. 585 pesos ang babayaran mo pag hindi ka pa nagka-penalty. Pero on my case kasi, nag-expired na yung driver's license ko bago ko pa siya ma-renew kasi I wasn't here sa Dumaguete for the past few weeks kasi umuwi ako sa amin sa Sipalay. So, I paid an additional of 75 pesos lang naman para sa penalty fee ko kasi nahuli ako ng pag-renew. So, huwag kayong mangamba if nag-expired yung driver's license ko, baka hindi ako ma-renew, ganito, ganyan. Kasi, i-renew at i-renew pa rin naman nila yan. So, the total na nabayaran ko is 660 pesos. Diba? Ang mura lang. Ang mura lang pag ikaw na mismo yung mag-renew ng inyong license. Kasi, I don't know, I'm not sure kung magkano yung sa fixer. Pero ang alam ko na pag ikaw lang, mas mura talaga siya. Mas makakatipid ka, of course. Kasi, pag nag-fixer ka, sila yung nagpakahirap, nagpakapagod. So, kailangan mo silang bayaran sa service nila. Alright, I'm really sorry guys sa lobat ng aking mic. Kaya kailangan ko mag-take ng video. So, after mong magbayad sa cashier, sasabihan ka ng cashier na pumunta ka doon sa window 5. Window 5 which is the releasing window. So, doon sa window 5 mo aantayin na tatawagin yung pangalan mo. Okay? So, tatawagin yung pangalan mo, tapos kukunin yung biometrics mo. 4 finger of your left hand lang naman yung kailangan nila. Yun lang talaga yung kailangan nila. Ewan ko ba. Well, that's because, ang pagkakaalam ko kasi, nung unang kuha mo pa lang ng driver's license, lahat ng fingerprint kinuha nila. So, siguro yun yung process sa renewal, na kapag renewal na lang, 4 fingerprints na lang yung kailangan nila. So, ayun. After kunin yung inyong biometrics, magte-take sila ng picture sa'yo. So, ibig sabihin, bago na naman ulit yung mukha mo doon sa, sa driver's license mo. So, make sure na mag-ayos ha, mag-ayos. Pero kung okay ka lang naman na ganito yung mukha mo, okay lang din, carry lang din naman. And, ito nga pala guys, it's really important na pag pumunta kayo doon, make sure na nakapolo kayo or may cardigan kayo pag ganito yung mga suot nyo yung tube-tube. So, mga babae ha, so, naka-polo or naka-cardigan pag mag-tube. So, mga lalaki, of course, walang problema yan kasi palagi naman silang nagpo-polo. Konti lang yung mga nakikita ko nagsusuot ng sandal, lalo na pag pumupunta sa mga government offices. Ayan. So, after mong makuha ng litrato, ipapa-verify sa'yo lahat ng information mo kasi yun yung ilalagay doon sa iyong driver's license. So, pinapacheck sa iyong pangalan, yung address, yung signature mo. Tama ba yung signature mo? Yun na ba yun? Gusto mo pang baguhin? Or hindi na? Ganun. So, ayun lang. Pag sinabi mo naman, oo, lahat na, tama na yan, confirm na natin yan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ilalaminate na kaagad yan ng person na na-assign doon sa window 5. Tsaka once na na-laminate na niya, na-print na niya lahat ng information mo doon sa driver's license,
ibibigay na niya sa'yo kaagad. So, as in, ganun lang siya kabilis, guys. That's together with the receipt na binayaran mo. So, yun. So, 660 pesos plus the driver's license, the new one, and you're good to go. Pwede ka na umuwi. And yun lang. So, ulit ha. So, kung hindi mo kayang sagutan yung CDE, or you're not really that confident na makapasa ka, make sure to reach out to me kasi I can help you. Okay? Alright, thank you for watching once again, and I'll see you on my next vlog.